Father, why have you forsaken me? Narinig mo na ba ang kwento ng taong nagpabago sa kalangitan? Isang propetang nanalangin ng 7 beses hanggang sa ang imposible ay nangyari, ang tigang na lupa ay muling nagkaroon ng buhay. Hindi lang ito isang lumang kwento. Isa itong makapangyarihang paalala na kapag ang lahat ay tila tuyo at wala ng pag-asa, ang Diyos ay may kapangyarihang magpaulan muli. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna at manatili hanggang sa dulo dahil ang mensaheng ito ay maaring muling magpaalab sa apoy sa loob mo, ang apoy na matagal ng tahimik. Ang kwento ni Elias ay hindi lang tungkol sa ulan. Ito ay tungkol sa pananampalataya, pagtitiyaga at sa katiyakang ang oras ng Diyos ay laging perpekto kahit pakiramdam natin ay huli na ang lahat. Sa panahong tumigil ang ulan at nagkabitak-bitak ang lupa sa Israel, ang buong bayan ay nagdurusa sa gutom at pagkauhaw. Ang mga bukirin ay natuyo, ang mga ilog ay wala ng daloy, at ang mga puso ng tao ay puno ng pangamba. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, tumindig ang isang tao, payak, mag-isa, ngunit puspos ng pananampalataya, si Elias. Habang ang iba ay nagrereklamo sa katahimikan ng Diyos, siya ay nakinig. Habang ang marami ay sumuko, siya ay lumuhod. Para kay Elias, ang tagtuyot ay hindi katapusan, kundi isang tawag. At dito nagsimula ang kwento, isang propeta at isang disyerto, isang tao at isang pangako. Umakyat si Elias sa tuktok ng bundok Carmelo. Malakas ang hangin, tuyo ang paligid, at ang bawat yapak niya ay umuugong sa mga bato. Lumuhod siya, ibinaba ang ulo sa pagitan ng tuhod at nagsimulang manalangin. Ang unang panalangin, isang bulong, walang sagot. Ang pangalawa, mas mariin, wala pa rin. Ang pangatlo, puno ng luha, wala pa rin. 7 beses siyang nanalangin, 7 beses siyang tumawag. Walang kulog, walang kidlat, walang ulap, pero may pananampalataya. Pananampalatayang hindi kailangang makakita para maniwala. Bawat salitang binigkas ni Elias ay parang butil ng binhi na itinanim sa tuyong langit, umaasang mamumunga sa oras ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan, ang di nakikita ay nagsisimula ng gumalaw. Biglang tumakbo ang lingkod ni Elias papunta sa abot tanaw. Wala akong nakikita, sabi niya. Ngunit tugon ni Elias, bumalik ka, tingnan mong muli. At bumalik nga siya. 1, 2, 3, 6 na beses, wala pa rin. Ngunit sa ika-7, ang imposible ay nagkatotoo. Nakikita ko ang isang maliit na ulap, kasing laki lang ng palad ng tao. Ang bagay na tila walang halaga ay naging hudyat ng himala. Ang pag-asa ay muling nabuhay sa abot tanaw. Tumindig si Elias, kumislap ang kanyang mga mata at alam niya narinig siya ng Diyos. Nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang langit. Ang buong kalikasan ay tila yumuko sa kapangyarihan ng lumikha at dumating ito. Una, isang kulog. Pagkatapos, isang patak. Isa pa, hanggang sa bumuhos ang ulan. Malalaking patak ng tubig ang bumagsak mula sa kalangitan na parang luha ng langit. Ang tuyong lupa ay naging buhay na putik. Ang mga patay na ilog ay muling umawit. Ang tunog ng ulan ay hinaluan ng sigaw ng kagalakan. Ang mga tao ay lumuhod sa lupa, umiiyak habang binabasa ng ulan ang kanilang mga mukha. Ang mga bata ay sumasayaw sa ilalim ng tubig. Muling namulaklak ang disyerto. At si Elias, tahimik na nakamasid, humahanga sa kung anong nagagawa ng pananampalatayang hindi sumusuko. Ang ulan ay hindi lamang bumaba mula sa langit. Ito ay bunga ng isang pusong marunong magtiwala kahit sa kawalan. Ngunit may mas malalim pang mensahe. Ang tagtuyot ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Ginamit ng Diyos ang kawalan ng ulan upang ipakita ang kawalan ng pananampalataya. At nang manalangin si Elias, hindi lang tubig ang kanyang hiniling, kundi pagpapatawad. Ang bagyong bumuhos sa Israel ay hindi lang naglinis ng lupa,
kundi ng mga kaluluwa rin. Isa itong bagong simula. Paalala na kapag ang puso ay nagsisisi, bumubukas ang langit, at kapag may pananampalataya, bumubukas ang mga batis ng biyaya. Ilang beses na rin ba tayong naghihintay ng ulan sa sarili nating buhay? Ilang beses tayong nanalangin na parang walang sagot. Ngunit sa mga panalangin inuulit, sa mga panalangin tila walang kabuluhan, doon unti-unting hinuhubog ng Diyos ang himala. Ang maliit na ulap na iyon sa abot tanaw ay buhay na larawan ng pag-asa. Marahil sa ngayon, ang ulap mo ay tila napakaliit din, halos di makita. Ngunit ganyan magsimula ang Diyos. Sa tila wala, ngunit ginagawang lahat. Nang makita ni Elias ang ulap, hindi siya nag-alinlangan. Kumilos siya. At yun ang nagbukod sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng ebidensya. Kumikilos ito habang ang ulap ay tuldok pa lamang sa kalangitan. Tinuturuan tayo ni Elias na ang Diyos ay hindi kailanman huli. Siya ay naghahanda at ang 7 panalangin, kahit tila walang sagot, ay higit na nagbabago sa ating puso kaysa sa himalang hinihintay natin. Ang ulan na bumuhos sa Israel ay hindi lang nagwakas sa tagtuyot. Ito ang simula ng bagong panahon. Muling naging luntian ang mga burol, muling bumukal ang mga ilog, at muling nabuhay ang pag-asa. Ang mga pamilya ay nagyakapan, ang mga magsasaka ay lumuhod sa pasasalamat, at ang pangalan ng Diyos ay muling niluwalhati. Hindi hinanap ni Elias ang sariling karangalan, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna ng bayan. Kaya't ang kanyang panalangin ay naging walang hanggan. Isang panalangin hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa mga pusong pagod sa paghihintay, sa mga matang nakatingin sa langit na tila walang sagot. Ang mensahe ay malinaw. Magpatuloy kang manalangin, magpatuloy kang maniwala. Darating ang ulap. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo, isulat sa mga komento. Ako rin ay naghihintay sa aking ulan. Ibahagi mo ang video na ito sa isang taong kailangan ng paalalang hindi nakakalimot ang Diyos. At bago mo tapusin, mag-subscribe ka sa Os Efeitos da Palabra, i-activate ang kampana, at tulungan kaming ipalaganap ang pananampalataya at pag-asa sa buong mundo. Dahil tulad ni Elias, ikaw din ay tinawag upang manalangin, magtiyaga at manampalataya. At ang parehong Diyos na nagpabuhos ng ulan sa Carmelo, ay siya pa ring nagkokontrol ng mga ulap ngayon.